Isang panahon ng makabagong teknolohiya, kultura at fashion. Tunay na pinakaantas na sibilasyon. Tara, maggera tayo. Alam ng lahat na may paparating na malaking digmaan. Gusto ng France mabawi ang ilang bagay na kinuha ng Germany mula sa kanila. Gusto naman ng Germany kunin ang mas maraming bagay ng lahat. At nagtatayo sila ng malaking astig na navy na nagpapanis sa mga British. Akala ng dalawang imperyong ito na ang cool nila. Pero maraming taon nakatira doon ang hindi naman sa tingin nila ay cool yun. At ang ilan pa nga ay nagdeklara ng kalayaan. Kasama ang tulong mula sa Russia. Lahat ay pinag-uusapan ang isa't isa sa likuran. Idagdag mo pa ang teknolohiyang pangmilitar ay sobrang umunlad mula nung huling malaking digmaan. At bigla na lang lahat ay sabik-sabik na magbabagsakan. Sa bahaging ito ng Austria-Hungary, nakatira ang ilang Serbs at Bosnians na ayaw talagang manirahan sa Austria-Hungary. Kaya pumunta doon ng Austro-Hungarian Archduke na si Franz Ferdinand para sa isang magandang sakay ng isang open-top na kotse na may ruta sa sakyan nila na napublish pa ng umaga. At nangyari iyon ng eksaktong inaasahan mo. May mga assassin na naghihintay sa daraanan niya at naghagis ng bomba sa kotse niya. Pero nagmintis sila ng opisyal sa likod niya ang sumabog. Kaya nagtago si Archduke, umalis na sa Sarajevo at hindi na sana mangyari ang digmaan. Pero hindi. Hindi umalis ang Archduke. Sa halip ay bumalik pa siya sa open-top na kotse para bisitahin ang mga officer na nasugatan sa ospital. Nagkamali ng liko ang driver at dahil sa sobrang malas, tumigil sila sa tabi mismo ng isang nakabigong assassin. Nabaril siya. Natural lang na galit-galit ang Austria-Hungary sa lahat ng ito at inisip nila na may kinahalaman ang gobyerno ng Serbia dito. Mas malbad pa ay dumating ang Britanya at galit sila na inagaw ng Alemanya ang mga neutral na bansa. Kaya ngayon nagdeklara ng digmaan ang Britanya sa Alemanya. Kaya pinilit ng Alemanya na dumaan sa Belgium at gumawa ng mga kalupitan sa daan. Nagsuot din sila ng mga spike at minang skull sa uniforme. Kaya kung sinusubukan mong hindi magmukhang masama, magaling. Ang mga allies ay may isang extravagant na propaganda at nagsimula itong magkaroon ng impluensya sa buong mundo, lalo na sa Amerika. Nakikita ng US President Woodrow Wilson ang kanyang sarili bilang isang uri ng Jesus figure. At ginugugol ang karamihan ng digmaan na sinusubukang makipag-ayos sa lahat. Ngunit mayroon ding isang malaking populasyon ng mga etnikong Aleman na naninirahan sa Estados Unidos at noong unang sumiklab ang digmaan. Sila ay tulad ng Yay Alemanya, ngunit ngayon na sila ay gumawa ng mga kalupitan ng Belgium. Sila ay hindi gaanong masigasig. Tara, hanapin sundalong pasensya. Nakita mo na ba siya? Madali lang siya, di ba? Nagsusuot siya ng maliwanag na asul sa uniforme na may pulang pantulo. At alam mo ba kung sino pa ang nakita siya ng madali? Ang mga Aleman. Kaya noong dahang-dahang nagmamarcha ang mga Pranses sa Kayanuan, madali silang pinagpatulong ng mga Aleman. Lahat ng mga bansang kasangkot sa digmaan ito ay pumasok sa isang lumang pag-iisipan sa digmaan at lahat sila ay kailangan mag-update ng mga uniforme at taktika ng husgo sa panahon ng malaking digmaan. Dahil ang digmaang ito ay magiging tulad ng wala pang nakikita. Handa na ang Russia para sa digmaan at mas maaga pa kaya inasahan. Hoy, Austria-Hungary, pwede bang makasama? Oo, sure, kaya namin ito. Hindi, kaya kailangang magpadala ang Alemanya ng ilang tropa pabalik sa silangan upang ipagtanggol laban sa mga Ruso. Ang Chief of Staff ng hukbong Austria-Hungary ay ganito, at bagaman mukha siyang matapang, lumalabas na hindi siya ang pinakamahusay na estratehista sa militar. Patuloy na hindi pinapansin ng Austria-Hungary ang payo ng Alemanya.
at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa Alemanya kapag sila ay may problema. Kahit na ang Austria-Hungary ay nakatanggap ng suntok mula sa maliit na Serbia. Kaya ang taong namumuno sa Alemanya ay magpapadala ng lahat ng kanyang tropa sa Pransya sa bilis ng kidlat habang naghahanda ang Russia. Talunin ang Pransya, pagkatapos ay ilipat ang lahat ng tropa sa Russia at talunin sila. Pagkatapos ay magsasalita na tayo ng Aleman at kakain ng pufferfurpat sa bawat araw. Isang problema lang. Ang Pransya ay may maraming kuta at depensa sa hanganan nito sa Alemanya. At hindi maaring mag-aksaya ng oras ang Alemanya sa paglaban sa kanila, kaya napagdesisyonan nilang laktawan sila. Sa pamamagitan ng Belgium, neutral ang Belgium. Ngunit gusto ng Alemanya na magmarsas ng 750,000 tropa sa pamamagitan nito upang makalibot sa mga depensa ng Pransya. Inaasahan nila na tatahimik lang ang Belgium at susuko, ngunit hindi sila sumuko. Lumaban sila at magaling sila. Kaya napabagal nila ang mga Aleman. Mas malbad pa ay dumating ang Britanya at galit sila na inaagaw ang Alemanya ang mga neutral na bansa. Kaya ngayon, nagdedeklara ng digmaan ang Britanya sa Alemanya. Kaya pinilit ng Alemanya na dumaan sa Belgium at gumawa ng kalupitan sa daan. Nagsuot din sila ng spike at minang skull sa uniforme. Habang ang mga allies ay nagiging mas mahusay at mahusay sa pagtataboy ng mga pag-atake nila. Sa ikalimang suntok, hawak ng allies ang linya at itinulak ito pabalik sa pagdating ng mga tropang Amerikano sa mas malaking bilang. Inilunsad ng allies ang isang counterattack at iyon ang nangyari. Ang mga Central Powers ay itinulak pabalik sa lahat ng mga harapan. Bumagsak muna ang Bulgaria, kasunod ang Ottoman Empire, pagkatapos ang Austria-Hungary at sa wakas, noong Nobyembre 11, 1918, alas 11, sumuko ang Alemanya. Sa kasunduan ng kapayapaan, pinilit ang Alemanya na bawasan ang militar nito, tanggapin ang pagkakasala sa digmaan, at bayaran ang bill para sa digmaan. Matapos ang hindi masayang pagdurusa at milyong-milyong namatay, natuto ang mundo ng aral nito at hindi na muling magkakaroon ng ganitong kilabot-kilabot na digmaan sa loob ng mga 20 na taon. Ang taon ay 1939. Ito ay higit sa 2.5 taon. Simula ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig noong 1918, isang digmaan na nag-iwan sa mga bansang Europeo sa kaligimgim ngunit walang higit sa bansa ng Alemanya. Sa pagtatapos ng digmaan, ang Tratado ng Versailles ay halos winakasan ang Alemanya sa isang sulok at nasira ang pilik at ekonomiyang mga binti nito na hinahampas ito. Sa loob ng isang pulgada ng buhay nito na walang paraan na makabangon sa isang ekonomiya at gobyerno sa banyo na tulad ngayon. Nagalit ang mga Aleman at kailangan nila ng isang taong pagsasabihan ng galit at tiyak na hindi nakatulong ang pangalang World War I. May isang hindi maiiwasang pangyayari na hindi bababa sa isang sequel ang mangyayari at iyon ay tungkol sa mundo. Karanasan ng lokal na nagugutom na artista sa pagkabali ng galit si Adolf Hitler na bahagyang mas galit kaysa sa kanyang mga kapitbahay. Mabilis na umangat sa kapangyarihang pampolitika, siya ay ang lider ng Partido Sosyalista ng Alemanya na kilala bilang mga Nazi. Ang mga Nazi ay nakakuha ng suporta ng masasalamat sa kanilang kakayahan na itaguyod ang tradisyon ng politika. Ng pagsisisi sa iba sa mga problema mo at tulad ng anumang modernong Gen Z ang mga Nazi. Mabilis na sinisi ang kapitalismo at malalaking negosyo. Ngunit mabilis nilang natanto na mayroon ang mga kapitalista na kailangan nila. Kaya sa halip ay bumalik sila sa kanilang sumusunod na pinakamahusay na plano na kumpletuhing pagtanggal sa lahi. Hitler ay naniwala na ang mga masasamang mansanas at ay sumisira sa bunton. Kaya gagawin niya lamang alisin ang masasamang mansanas. Maliban sa mga mansanas na ito ay hindi mga mansanas kundi mga taong Hudyo, Eslavo, Polako, mga pilay na walang dugong mga dayuhan, mga gayo at ang pinakamasama sa lahat, mga saksi ni Jehovah. Kasama nila ang Alemanya ay maaaring maging isang dalisay na lipunan at bumalik sa pagiging isa.
superpower sa mundo. Kaya kasama ang BR na pinakamasama at balbas na maaari nilang hilingin marami. Ang mga Alemanya ay nag-isip na ito ay isang kahagang-hangang idea at kaya si Hitler ay naging kanselyer ng Alemanya noong 1933 kung saan pagkatapos ng isang taon ay pinagmalaki niya ang sarili bilang pinakamataas na leader na may kabuuang kapangyarihan at walang sinuman ang nag-isip dito ay isang pulang bandila. Ngunit may isang problema, ang tratado ng Versailles ay lumabas na si Hitler ay madali lamang na nilalabag ang mahigpit na mga tuntunin ng tratado sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga ito. Kaya ginawa niya sa loob ng ilang taon ay lihim niyang pinakamalakas ang Alemanya gamit ang makintab na bagong mga sundalo at tangke, ngunit mabilis niyang natanto na kailangan niya ng isang bagay na mas malama kaysa sa mga baril o bomba. Kailangan niya ang mga kaibigan. Hindi nagtagal si Hitler ay naging viral ang impluwensya na umaabot sa Ang layunin ni Hitler na magkaroon ng sapat na lupain upang lumikha ng perpektong lahi habang sabay-sabay na pinapatay ang lahat sa daan. Ngunit napagtanto ni Hitler na ang mundo ay hindi prosedural na nilikha, kaya malapit na siyang maubusan ng lupain. Nagsimulang tumitig si Hitler ng matagal sa malaki at umaalong lupain ni Stalin. Nag-iisip kung makakakuha lang siya ng kaunti bahagi para sa sarili niya na agad na sinagot ni Stalin ng hindi. Kaya napahiya si Hitler. Kaya nagplano siya ng isang sinister na plano upang makukuha siya ng gusto niya. Ipasok ang Operation Barbarossa sa isa sa mga pinakamalaking malupit na operasyon sa buong mundo. Pagtataksil sa lahat ng panahon sinakop ng Alemanya ang Union Sobyetiko. Tulad ng Ngunit nakapaggulat na ang Alemanya ay katamtamang matagumpay na umabot sa loob ng 200 milya mula sa kabisarang Ruso ng Moscow. Kung ikaw ay tumakbo ng 200 milya, mapagtatanto mo na hindi gaanong malapit sa lahat at makakapagod ka rin ng husto, tulad ng mga sundalong Aleman sa kabila ng pagiging natatakpan ng niebe at yelo ang mga Aleman. Nagulat na matuklasan ang Union Sobyetiko ay napakalamig lalo na sa taglamig kapag napakalamig na. Sa kanilang natural plus 50 frost, paglaban ang mga Sobyetiko ay nakapagpalayas sa mga Alemanya. Ngunit ngayon ang Alemanya ay nakikipaglaban sa dalawang kaaway ng sabay, ang British at mga Sobyetiko. Ngunit may bagong banta. Naghihintay sa kabila ng malaking tubig sa kanluran o silangan kung ikaw ay pumunta ng malayo. Sapat na habang ang Europa ay nagiging ganap na nasakop ng Hapon, ay may sarili nitong agenda. Pangunahing sinusukubang sakupin ang China at ang mga partikular na teritoryo. Partikular ang Pasipiko, ito ay isang malaking hindi na mata ng Estados Unidos. Sa gusto mo nang kumpirmahin kung may langis na dapat kunin ang US ay nagpadala ng isang liham sa Hapon na nagsasabi na sila ay hindi na makikipagkalili sa kanila. Ang Hapon bilang tugom ay nagpasya na gantihan ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapadala ng 630 eloplano upang wasakin ang Pearl Harbor, isang base ng hukbong dagat ng Hawaii. Sa kasamaang palaba para sa Hapon, ang Estados Unidos ay hindi nakita ang nakatagong kamera sa gilid at agad na nagdeklara ng digmaan. Ang Alemanya ay nagdeklara ng digmaan sa Estados Unidos upang wala ng pagpilian ang Estados Unidos, kundi magdeklara ng dobleng digmaan sa Alemanya. Lahat ng impyerno ay bumukas ang mga alyado. Nalakas ay ganap na nagmamadali sa buong Pasipiko na isla, paglundag sa lahat ng lugar sa pagitan ng 1941 at 1943 na naghihintay ng isang gintong pagkakataon. Pagkatapos ng isang pa sila ay magwawagi sa ikalawang digmaang pandaigdig. Anumang tala at ang Hapon ay nagsimula ng pawisan, samantala ang British at American Persa ay nagpalaya sa mga kolonya. Amerika na pumasok sa Italia at nagbibigay kay Mussolini ng sipa noong Hulyo 1943, ngunit ang mga Aleman ay hindi gaano mabilis sa sumuko sa spaghetti, kaya ang mga labanan sa Italia ay nagpatuloy hanggang 1945. Ang labanan ay lumipat sa Europa.
kasama ang British American at maging maple syrup na mga sundalo na sumalakay sa mga baybayin ng Pransa noong Hunyo 6, 1944. Isang araw na tatawagin ngayon dahil sa pagiging nerbisyoso ng lahat ng mga sundalo sa alyadong lakas at ang mga Sobyetiko na nagsasaka sa magkabilang panig. Mabilis na nagretiro si Hitler sa kanyang personal na bunker upang kumain ng isang bala na may isang basong cyanide. Ika-anim na larawan. Ang pinakamataas na pinuno nito na kumain ng isang permanent na tulog ang Alemanya ay walang pagpipiliin, kundi sumuko noong Mayo 8, 1945, kahit na ang mga tanging natitirang mandirigmang Hapon ay patuloy na agresibong lumaban sa Pasipiko. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Harry Truman na magpapabagsak ng isang malaking bomba sa Hapon, kaya ginawa niya ito ng 2 beses at sapat na iyon upang tapusin ang digmaan ng tuluyan. Pagkatapos ng digmaan ang Alemanya ay at hinatin sa mga nagwagi upang maiwasan ang anumang ikalawang digmaan pandaigdig. Ang anumang natitirang Nazi ay tinirel at pinatay na may ilan na may mga inapo sa Timog Amerika. Ngayon ang Estados Unidos ay maikling Sinakop ang Hapon na nagbigay ng isang pahiwatig ng kapitalismo habang binuwag ang kanilang didefensibong struktura militar. Sa kabila nito, ang Hapon ay yumaman ngunit hindi kinakalimutan. Ang ginawa ng Amerika sa darating na taon, ang Hapon ay magpapalungga ng isang lihim na armas upang gantihan at lasunin ang natitirang mundo mula sa loob.